1990 pa yung kanta ni Gareth eh. Alala ko kasi mga grade 1 pa lang ako nun. Hindi ka naniniwala. Pero hindi pa tinatanong pa rin natin minsan. Lalo na kung may hinihintay tayo na parang ang tagal dumating. Panalangin na parang may nakikinig ba? Tinutulugan ba ako ng Diyos? Sigurado ko lahat tayo nagdaan sa ganyan. Ako po, ang hindi ko makalimutan na tinanong ko sa Diyos yan, ay nung ako'y malubhang nagkasakit. Some of you may have heard of my story. I was a candidate for colon cancer. One of the quickest cancers to kill. I was bleeding, thinning, and losing weight, and had fevers at night. All the symptoms of colon cancer. And 2 doctors opined that I was suffering from that disease. But something happened. Tanong nyo kung ano nangyari sa cancer ko. Tanong nyo ano? Ano? Tanong nyo, dapat mamamatay na ako eh. Pero may nangyari, tanong nyo ano? Ano? Hindi ako namatay. Obvious ba? Yes ba? Tapos tinanong ko kay Lord nung ako nagkakasakit, nagdadasal, ako nagdadasal, lalo akong dinudugo, umabot yun ng buwan ha? Buwan. Na talagang ako nandoon lang sa Divine Mercy Parish pa yun ng Lias Marilao, Bulacan, ng Santa Rosa, Bulacan. Dasal lang ako ng dasal. Pero eventually, gumaling ako. Kaya yung una ko ang sinabi kay Lord, Lord, pagkagalingin mo din pala ako at pinag-intay mo pa ako ng matagal. At why did I go through suffering of pain and anxiety? Kapapanganak pa lang ng una kong anak, akala ko maiiwanan ko na ang asawa kong maganda. Akala ko, baka pag nawala ako, palitan ako. Pero hindi, na-faithful yung asawa. Bakit ako dumaan pa? Until I realized there's so much learning in the waiting room. You've heard it from Brother Odi. Your first realization, God is in the waiting room. And the second important message, God will never waste your waiting. Merong ginagawa sa iyo yun. But let's get back to the discussion on the exile. Yan yung bagong series natin ngayon. Excited ako dito. Yan yung one of the most overlooked stories in the Old Testament. But packs a message. Yung unang binasa ni Brother Odi sa 2 Kings 24:13 already says a lot. Basahin uli natin kahit yung una lang. As the Lord declared, Nebuchadnezzar removed the treasures from the temple of the Lord, and so on and so forth. Alam natin, ngayon, the Babylonians conquered and plundered and enslaved the Israelites. But very telling, yung unang phrase, as the Lord declared. What does that mean? He knows. God knows that that's gonna happen. Kaya yung una nating tandaan, pag may nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, hindi na susurpresa ang Diyos nun. Alam niya yun. Lord, may sakit ako, Lord. Sinabi ng doktor, paano ba ang sakit? Lord, nalubog ako sa utang, naloko ako, Lord. Ano pala kayo sa... talaga, hindi ko na balitaan yan. Kailan pa? Wala sa newsfeed ko yan. God knows. In fact, in the case of the Israelites, God even declared, prophet after prophet, the Lord was warning them because there were already signs that that's gonna happen. Ganito kasi nangyari. You know the story of the Israelites. God used Moses to liberate them from slavery from Egypt. Thus the Exodus, sabi ni Brother Odi, from slavery, freedom. Pero nagtagal sila sa disyerto. But finally, after 30 or 40 years, nakapasok na sa Promised Land, led by Joshua already. At pagdating na sa Promised Land, tagumpay! But when they reached the Promised Land, they became complacent. They became disobedient.
And they started turning their back from Yahweh and His commands. Nakalimot. Ang totoo nun, yung mga Diyos-Diyosan ng mga taong natin na naabutan nila doon, naging Diyos-Diyosan nila. Kaya winawarning na sila ng Diyos. Uy, hindi ganyan yung ating usapan. We have a covenant. Mapapahama kayo yan. Jeremiah, for example, sinabihan na sila ng Diyos to Jeremiah, has a nation ever changed its gods? Yet they are not gods at all. But my people have exchanged their glorious God for worthless idols. Sinabihan na sila, ayaw nilang makinig. Isaiah told them, woe to those who make unjust laws, to those who issue oppressive decrees, to deprive the poor of their rights and withhold justice from the oppressed of my people, making widows their prey and robbing the fatherless. What will you do on the day of reckoning, when disaster comes from afar? To whom will you run for help? Where will you leave your riches? Ayun na yun, no? Pag nagpatuloy kayo dyan, mababalo ang inyong mga asawa at yung mga anak nyo, mawawala ng mga tatay at yung mga kayamanan, iiwanan niya. They were already being told. But they didn't listen. Kapag sasabihin natin, kaya pinarusahan sila ng Diyos. No! That wasn't God's arbitrary punishment. It was God allowing things to happen. It was handing them over to their own folly. Tayo, have you also experienced bad consequences from bad choices in the past and then question God about it? Ako, ang konting context ng pagkakasakit ko. Nagkasakit po ako nung ako'y nasa tugatog ng tagumpay. My music career was being launched by Freddie Aguilar himself. Nakay ka Freddie ako nun eh. Nasa teatro ako, nasa showbiz pa nga ako eh. But I was also an educator, growing our school. And then, I was a politician. I was SK. I was doing things. I was here, there, and everywhere. But I was also spreading myself too thinly. I was lacking sleep, and I had very poor eating habits. Pag ako pagod, ang food to go ko, yung lugaw na punong-puno, yung overloaded isaw, laman loob, tuwalya, pati bimpo, beach towel, nandun lahat. Araw-araw kong kinain nun. Madami na nagsasabi sa akin nun, uy, habang maghulos lili ka, uminto ka. Naku, pa akong uminom nun dahil politika. It was coming. Kaya nung nagkasakit ako, talagang sir, I told you so. Maghinay-hinay ka. At pag nagkasakit tayo ng gano'n, Lord, bakit mo binigay sa binigay? Si Lord nagbigay nun. See? Ako, nagdaanak mo sa isang mga pagsubok sa buhay na kung iisipin ko, kakakawan ko eh. Nalubog din ako sa utang. Haliwat kanan. Pero pag titignan ko, bukod sa kami naloko, pero we also made bad decisions. Pag nakautang ka, it's because you believed in quick, rich schemes that were scams, and because you overspend, and because, pag naloko ka sa utang, Lord, bakit pa mo pinabayaan? Bakit mo sinasabihan ka na nun eh? May mga warnings na you didn't listen. Oh, ikaw sakit sa baga, hindi natin sinisisi yan. Pero hindi naman yan biglaan eh. Yan ay accumulated. Baka grade 4 ka pa lang, nagyoyosi ka na. O baka yung atayin mo, high school ka pa lang, inom ka na ng inom. At pag hindi mo napigilan yan, nagkasakit ka sa baga, nagkasakit sa atay, nagkasakit sa puso, ano sasabihin natin? Pinaparusahan ako ni Lord. Saan ni Lord? Bakit? Siya ba nagsindi ng yosi mo? Siya ba nagtagay sa'yo? Tapos nung pinatagay ka, biglang no! God did not cause that, but He allowed it. Oh, kaya yun ang tanong natin ngayon. Sige, kung di ang Diyos ang may gawa nito, ba't niya pinayagan? Alam ko ba, mahal niya ako. Kaya niya pinayagan yun. Kasi mahal ka niya. Diba, minsan yung mga magulang, sinabi, huwag kang maglaro ng computer. Gabi-gabi na, yung mga ayaw makinig. Ayan, bumagsak ka. Ayan, nagkasakit ka. Sinabi yan na kita.
Pinabayaan kita para yan, ha? Mga teachers natin, sinabi, mag-submit ka na ng project mo, hindi ka nakinig. Hinayaan ka sa kagustuhan mo. May free will tayo. Okay, mag-graduation na, maawa na po kayo. Sinabihan ka, hinayaan ka, you know why? Minsan mas nakikinig tayo pag nasa ospital na tayo. Minsan nakikinig tayo pag ayan na kaliwat kanan ay naniningil. Bumubulong ang Diyos noon, di ka nakikinig. Kaya ngayon, megaphone na ginamit niya. Pero saan ka nakikinig? Sa waiting room. Sa waiting room na ng iyong pagkasakit, either sa katawan, o sa bulsa, o sa relasyon, doon ka nakikinig. Kaya that's not divine punishment. That's divine mercy. Para manituwid ka. God allows waiting rooms because actually, they're good for us. Waiting rooms are classrooms. There is learning in the waiting room. Kung si brother mo itong nagtotoo, sigurado kong ikikwento niya na bago siya nagtagumpay financially, sa stock market, which he's teaching us, and the wealth that he gained, he uses for the ministry, sasabihin na sa inyo, ilang beses siyang nalugi, ilang beses din siyang naloko, ilang beses na bumagsak ang mga una niyang mga negosyong tinayo. Yan ang totoo kay Brother Bo. Pero alam niyo kung ano tawag ni Brother Bo sa mga pagka-bankrupt na yan, sa pagka-lugi niyan? Tanong niyo ano? Tuition fee. Tuition fee mo yun eh. Doon ka natuto. Kaya first truth, waiting rooms reveal that God actually cares for you. He respected your free will for a start. And secondly, para matuto ka, ayaw mo makinig, sige. God treats sin seriously. Kaya God doesn't want you to continue in sin, matuto ka ngayon. Ako? Ngayon? Busy-busy pa rin ako, parang inuulit ko rin pagkakabala ko noon. Pero natuto na ako. Hindi na ako masyado dun sa mga toalya, sa mga isaw, sa mga laman. Napakaingat ko na sa pagkain ko ngayon. Iniingatan ko yung tulog ko, na lalo pag tuloy-tuloy, dapat bumawi ako. Iniingatan ko, natuto ako eh. Sa kaperahan, natuto ako na dapat pala nag-i-invest, dapat nagsisave, dapat you do not overspend. You put priorities first. And we learn that in the waiting room. You know what else is in the waiting room? Ask me what? Faith is in the waiting room. Doon tayo, alam mo, when life falls apart, when it makes you fall down, na hindi mo na kaya, this position that you fell is the same position that you kneel and bow down to the Lord. Dito ka biglang tumatawag sa Diyos eh. Eh sabi ko sa inyo, yung mga Israelites na nakapasok sa Promised Land, tagumpay! Pero nakalimutan mo. Sounds familiar? Minsan tayo, na narating natin ang Promised Land, doon tayo naging complacent, doon tayo naging entitled. Kaya minsan pinapayagan ng Diyos tayo yung bumagsak para magpaluhod at makapag-isip-isip. In the waiting room, God reveals na kahit ano na mangyari, He has the last say. Kaya nung ako, nagkasakit, nung ako'y napalun na, takbo ko sa divine mercy, Lord, binitawan ko na lahat. Wala na nangyari sa career ko, sa school namin, nag-give ako, sa politika, nag-resign ako. Pero Lord, alam ko, may plano ka pa rin sa akin. Nung ako ngayon namamatay na, doon ako sinabihan ng isang kaibigan. Sabi sa akin, Brother Andy, balita ko, baluhado ako sa sakit mo. Sabi ko, opo namamatay na ako eh. Ano nyo sabi sa akin ng kaibigan ko yun? May ginagawa sa iyo ang Diyos. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Ano nakuha yun? Nung una parang gusto ko, namamatay na ako, may magandang mangyayari pa. But I realized in my waiting, God was working.
Kaya doon ako natutong mag-surrender. Mag-trust. Hey, in the waiting room, there is learning and there is faithing. Na binigsalita yan, ginagamit nila ngayon. Because it shows you that even if bad things happen to you, it does not derail God's plans. Well, akala natin natalo ang Israelita ng mga Babylonians. But no, that's not the last thing that happened to Israel. Hinayaan ng Diyos, pero hindi niya lubusang hinayaan na wala siyang ginawa. Tuloy pa rin ang plano ng Diyos. Because you know why? Sometimes, in fact, most of the times, what looks like defeat on the surface is the very thing that God will use to bring you to deeper healing. Yung akala mong kinabagsak mo, yun pala ang ikatatagumpay mo. Halimbawa, nung nagkasakit po ako, at eventually, gumaling naman ako in a very dramatic and miraculous way. Sinimulan akong pinagsalita ng pare sa Divine Mercy, si Father Vic Robles. Sabi ni Father Vic, "Ani, ipatotoo mo yung kagalingan mo." In fact, just to share with you, yung simbahan sa Santa Rosa, Manila, Bulacan, na Divine Mercy Parish noon, in-apply na maging national shrine. At in-apply yun sa Vatican, kay then Pope John Paul II, na santo na ngayon. At para yun ay ma-approve, kailangan may dalawang himala. Ang isang himala na sinabit ni Father Vic, may cancer na buntis. Sabi, huwag na daw niya ituloy. Tinuloy niya. Buhay yung bata, buhay siya. Nawala yung cancer. Grabe, no? Yung ikalawang kwento, himala, na pinadala sa Vatican, ay yung kwentong natinig ninyo sa akin. Kaya naging national shrine siya. At palagi nang sinasabi ni Father Vic noon, sabihin mo, magpatotoo ka. Ngayon, isang araw na ako ay nag-testimony, meron daw malaking event doon sa simbahan, Kirig Marali. Ano yun, Father? May dadating, sikat yun. Sino po? Si Brother Bo Sanchez. Ha? Who he? Hindi ko ba kilala si Bo? Pero patutulang ako, kanta pa ako, Freddy Aguilar, at pinagaling ako, nakikinig si Bo, tandang-tanda ako, nandun siya sa taas, sumisili. Tapos pagkatapos so, nagsalita siya, mga ako, tukula si Bo Sanchez. Tapos, pinakilala ako ni Father, yun na yun. Tapos 1 year na nakalipas, nakakamayan lang kami picture. After 1 year, merong first album si Bo ng mga kanta. At mayroong isang track, Tagalog. Hindi makakanta si Brother Bo ng Tagalog. Kinuha nila si Cocoy Laurel. Naalala niyo ba? Nasa US. Wala. Tingnan niyo mga pag-aayos ng mga pagkakataon. Sabi nga ni Brother Bo, naalala niyo nga sa Divine Mercy tayo sa Marilao ng isang taon. May kumakanta na parang Freddy Aguilar na epilepsy, na parang Invitahin mo nga yun. Inimbita ako. Naging bahagi ako ng first singing album ni Brother Bo dahil doon nag-tour kami, kumanta ako, nagsasalita ako. Magaling magsalita ito Nalaman niya, teacher ako ng values education, ng Christian living for so many. Ginawa niya akong preacher. And as they say, and the rest is history. Ngayon, isipin mo. Pero ito isipin mo. Kung hindi ako nagkasakit, at hindi ako nagpatotoo, hindi ako makikita ni Brother Bo. Hindi ako nakatayo sa inyo ngayon. Malamang naging rakista ako na ngayon, laos na. Baka nasa kongreso ako ngayon na baka nasama pa sa mga, diba? Ngayon, feast ang nasa kongreso. Kaya yung mga nangyari sa inyong iniyak niyo, tinanong niyo ang Diyos, balang araw, babalikan niyo yan at sasabihin ninyo, kaya pala. Kaya pala. Iniyak ako, niligaw ako ng high school. Talagang siya rin pangarap. Uwi ko, biglang may ibang minahal. Gusto ko na mamata! After many years, nag-reunion kayo. Nung nakita mo siya, Lord, mabuti na lang, hindi kami lang.
Kaya pala! Nag-bid ka sa project, ang laking project nito, multi-million. Hindi ikaw ang nakuha. Dami mo ng piloto, dami mo dapat hindi ikaw ang nakuha, di ba? Lord, bakit? Inasahan ko yan. Sa iba napunta. Bakit? Tapos bigla nanood ka ng TV. Nakapunta, kuha ng project, pinatawag sa Senado. Nasa listahan ng ombudsman. Lord, buti na lang, hindi ako nakakuha. Kung hindi, kaya pala. While in the waiting room, it may be dark, it may be uncertain, but there is faith and there is surrender that God is working in the waiting. Amen? Let's all stand. Alam niyo, yung mga Israelita nagdiwang ng Exodus. Pero ang hamon sa atin, sa exile, nakakapagdiwang pa tayo. Nagpasalamat ang mga Israelita sa Exodus. Pero sa exile, nakakapagpasalamat ka rin pa. Ang hirap maghintay. Ang hirap hulaan kung ano mangyayari. But until today, that you remember, may ginagawa ang Diyos. God never wastes my waiting. Because God can turn my bad into good. God can turn my burden into blessings. God can turn my problem into prize. And God can turn my cross to my crown. In fact, that's what Jesus did. If you see Him on the cross, ang pananaw ng mga hindi naintindihan yan, that's stupidity. A God dying on a cross? Bakit? Oh, but we know that by that cross, mankind was saved. The cross was Jesus' waiting room. He endured suffering and pain no man has ever experienced. Pero tinanggap niya yun. Bakit? He knew in faith that His Father has bigger plans for mankind and for Him. Pero madali sabihin, pero pag ako yung nasa cross, Lord, ang hirap. Until you remember, ito, Holy Week. Kaya pala may Sabado de Gloria. Kasi may Biyernes Santo at may Linggo ng Pagkabuhay. Bakit sana magkakabit na lang yun, pagkamatay, buhay ka agad? Pero hindi. May gitna. May waiting. At dun sa in-between na yun, doon ka hinuhubog, doon ka sinusubok, doon ka natututo, doon ka lumalalim, doon ka tumatatag. Kaya ang tawag nun, meanwhile. Alam mo naman, may gagawin ng Diyos sa buhay mo eh. Alam mo that God will have the last say. But meanwhile, you hold on and believe that God is in your waiting room. He is there with you, and that He will not waste your waiting, and that your breaking will bring you to your breakthrough. In Jesus' name, Amen. we proclaim. Amen.